Creamline legend magre-retire na? Jaja Santiago pasok na ba sa Pink Nation? PVL MVP hindi makakalaro this conference dahil sa injury? Tatlong coaches nanganganib nga ba? Champion setter aalis na sa team? Good day ka-trending, this is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe, click ang notification bell para lagi kang updated sa latest ganap at trends sa volleyball sa Pinas. Marami nga ang mga bali-balita ngayon off-season ng PVL, kaya naman isa-isa natin itong pag-uusapan dito sa ating video. Ito ay mga usap-usapan pa lang mga ka-volley trends at hindi pa ito opisyal na mga anunsyo o balita na isa sa publiko sa ngayon. Unahin nga natin ang Team Creamline kung saan di umano may isang player na mawawala at may isa namang papasok. Ayon sa mga bali-balita, si legendary and talented opposite hitter umano ay posibleng magretiro na sa team ngayong taon upang mag-focus sa bubuin niyang pamilya. Sa mga nakaraang liga, limited minutes na nga rin talaga ang binibigay sa kanya ni coach. Kaya naman, siguro, malaki na rin ang kanyang rason na finally isampay na ang kanyang jersey at magpahinga na sa volleyball. Pero di diyan nagtatapos dahil posibleng may pasabog nga ang Cool Smashers ngayong taon dahil tumataas ang posibilidad na makapaglaro nga sa team si Japanese superstar Jaja Santiago. Ngunit, ayon sa ilang sources, baka hindi payagan si Jaja na maglaro as local. Kaya naman, posibleng siya maging import umano ng Cool Smashers sa darating na invitational at reinforced conference ng liga. Well, kung matutuloy ito, napakalaking dagdag na ito para sa kanilang team at posibleng maulit muli ang Grand Slam nila ngayong taon. Samantala sa ibang team naman, posible umanong hindi makalaro sa darating na conference ang isang PVL MVP and top scorer dahil sa iniinda umano nitong injury. Hindi nakapubliko ang status ng kanyang injury, ngunit sa ensayo nito ay posibleng hindi umano ito makakalaro this upcoming conference. Malaking bagay ang pagkawala niya sa team dahil halos siya labang ang isang consistent scorer sa team nila. Sa kaparehong koponan naman, nagbabalak umano na umalis dito ang isang setter nila. Dahil puno na umano ang setter rotation ng team matapos na mabangko siya last season para gamitin ang mas batang setter. Ngayon, mukhang tuloy na nga siyang maglalaho dahil kumuha pa ng isang best setter ang kanyang team. Kaya naman tila nagbabalak na umano itong umalis sa koponan dahil alam niyang hindi naman na siya gagamitin doon. Imbes na maging second setter lang pagpasok ni best setter sa team, baka maging third setter na lang siya. Samantala sa panig naman ng mga coaches, may tatlong coaches umano sa PVL ngayon ang posibleng nanganganib ang pwesto kung hindi pa rin nila madala sa top 4 ang kanilang mga teams. Si unang coach, napakatagal niya na sa team niya pero palaging kinakapos sa Final 4 o sa podium ang team. Halos napakalaki rin ang gastos sa players. Mag-expire na rin ang kanyang kontrata ngayong taon, kaya naman kung hindi mag-perform ang kanyang koponan this on tour, baka sa susunod na conference ay tanggalin na umano siya. Si second coach naman, bago lang siya sa koponan pero nakuha na umano niya ang ilan sa mga inaasam-asam niyang players sa free agent market at sa draft. Kaya naman malaki na rin ang challenge sa kanya ng kanya mga boss na kahit papaano ay pasukin man lang ng team ang Final 4. Nasa sa kanya ang tila bagong mukha ng PVL ngayon at masasabing puno-puno ng face card sa kanyang team. At ang huling coach naman, wala pa namang matinding pressure pero dahil sobra-sobra na ang players sa team niya, tila nag-expect na rin ang mga boss niya na mag-finals ang kanilang koponan. Last season, inaasahan na ito sa kanila ngunit kinulang lang sila. Kaya ngayon, sana umano ay magawa niya ng paabutin sa finals ang kanyang team. So that's it for today's video mga ka-trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa latest ganap at trends sa volleyball sa Pinas.